Pero naka-hazard ka. Nasaan ang hustisya? Galing mo. Nag-exam ka ba sa LTO? Joke lang po. At after po niyan na mapagbigyan ko, dumiretso na ho kami papunta Malbar. Diyan po sa papunta Malbar, nagpapasalamat po kami kasi makulimlim ang panahon. Pero napakahirap na pong pumadyak dyan kasi napakahaba ho na slate na ahon yan. Siyempre po, dire-diretso lang po kami dyan pero napakalapad ng kalsada kaya po masarap pumadyak. After po niyan, sa malapit na kami papunta sa Lima, Lipa City. At diyan po, naghahanap na po kami ng pagkakainan namin. Siyempre, hindi po papayag ang JT sa akalam na hindi siya makukuha ng picture at video. Kaya inikot ko po ang camera. After po dyan, mag-isa na lang po ako nag-aon sa likod. Wala na ho akong kasama. Inagaantayan na lang po kami para kumain dyan sa may Lima, Batangas. Diyan po sa Lima, Batangas, nakakita po sila ng Lomi House. Pero ang kinain ko po dyan ay 2 rice with apritada. Napakasarap naman po na apritada. Ayun na po kami. Yung mga ibang kasama namin, The Marnig Boys with PBG. At dyan po, ang sabi ko po kay Yahweh, pa-shoutout naman, tinawanan lang ako. At tinawanan din si Ardis at nag-post pa. Ayan po yung dalawang yan. After ho namin kumain, dire-diretso na ho kami. Pag nakita nyo na po yan, ibig sabihin no, nalalapit na ho kayo sa may Lipa, Batangas. At after po nyan pagliko namin, makikita nyo na SM Batangas City, ibig sabihin nyo yan, nalalayo pa kayo sa Monte Maria. Pero pag natapos nyo po yung ahon na yan, sure ako puro palusong papuntang Batangas City na. At dadaanan ng San Jose, Iban, tapos nag-stop over kami sa may Itlog. Doon ho sa may Itlog, nag-picture para lang may souvenir. Sabi ng iba, after po nyan, puro lusong na po ang dadanasin namin kahit hindi na ho kami pumadyak. Pero nagpapasalamat po kami, ang ganda ng panahon. Hindi ho mainit dyan. Makulimlim po yan. Kala nyo lang po maaraw yan. Pero napakakulimlim po niya. Ang sarap pong pumadyak dyan. Pero sa haba ho ng inahon namin, meron din namang kapalit na sobrang lusong. Ayan po, pagbalik namin, aahunin namin yan. Sure ako, napakainit na pabalik niyan. Hashtag tukod kami dyan, sigurado sa sobrang init. Yung haba na yan, simula Lipa hanggang Batangas City. At yan po, dyan po, may nag-aantay na po sa amin dyan sa may Itlog para magpa-picture. Pinara na po ako dyan ng mga kasama ko. Sabi ko, sige po, wait lang. At after po namin magpa-picture dyan, nag-ride out to kagad kami. At sabi ko sa kanila, dire-diretso lang at wala na naman ahon yan, puro lusong na lang. At pagka nakita nyo na po yan, ibig sabihin yan, nasa San Jose, Batangas na kami. At yan po, nag-stop over ho kami sa may Rosario, Batangas, dun sa may ginagawang tulay na ng expressway. May inantay lang po kami ibang kasamaan dyan. Pagtapos po namin dyan, ay dumire-diretso na kami papuntang Batangas City. At pag nakita nyo na po yung parang arko na yan, ibig sabihin nasa Batangas City na kanyan. After 500 meters ay kakaliwa na kayo dyan papuntang munisipyo. Yun ang daan papuntang Monte Maria. At dyan po nag-aantayan sila kasi yung iba hindi nila alam kung saan ang daan nila. Kaya sabi ko po, sunod na ako kayo sa akin. Sumenyas ako, nakakaliwa kami dun sa may munisipyo. Dun sa may munisipyo, may dalawang kalsada ho dun. Pero yun ang tamang daan para papunta Monte Maria. At yan po, sinenyasan ko na po sila, nakakaliwa po kami dyan. Buti na lang po, nakita nila ako. Pag nakita nyo na po yan, munisipyo na yan, ibig sabihin ko, konting hirap na lang ang mararanasan nyo pag pedal. Dahil nalalapit na ang Monte Maria dyan. Hindi na masyadong malayo. Kaya yan, pagdating dyan sa dulo, inantay ko sila. At lalo pag nakita nyo yung SM Batangas, ibig sabihin yan, malapit na kayo makarating sa Monte Maria. Konting pagod na lang ang kailangan nyong ibuhos sa pagpedal. Pagpalapit po kayo ng palapit sa Monte Maria, doon nyo po mararanasan ang hirap ng pedal kasi maraming ahon na rolling. Lalo na pag malapit na sa Monte Maria. Pero pag nakakita na po kayong senyalis na ganyan na meron ng fuel depot, matatanaw nyo na dyan ang Monte Maria building. Yung malaking mahal na birhen. At dyan po, nagsisimula na po init. Pero nag-stop over ho kami dyan sa Abugong baryo ho yan. Pero hindi ako sigurado kung anong baryo yan. Stop over. Tapos po, nagpahinga ng konti at picture daw para souvenir ulit. Pagkatapos po namin dyan mag-stop over, pahinga ng konti,
ride out na uuli kami at diyan pinaramdam po sa amin na pinaramdaman na po kami ng unang ahon. Ang hirap pala mag voice over, nakakabulol, pero try lang, sana maintindihan nyo ko. Ngayon lang uli ako nakapag voice over na mahaba. At pag nakita nyo na po yung dagat na yan, natatanaw na rin po dyan ang Monte Maria. Palaki ho ng palaki yan. Nag stop over ho kami dyan para magpakuha ng picture at magpahinga kasi nakakaramdam na kami ng init. And after nyan, ride na ho kami. Ayan na po yung nakikita nyo, ay ang isang dipo na isang fuel din. Hindi ko alam kung Shell yan o basta hindi ko alam kung anong pabrika ng gasolina yan. At pagkatapos po nyan, bababa na ako dyan papuntang dagat. Yan sa dagat na yan, nag-stop over kami at kinunan ko rin ng video yan kasi napakaganda. Pero dyan, tanong na po ang Monte Maria. Dyan po ano na kayo ng konting pagod. Pero sa nakikita nyo kasi na malapit na, palaki na ng palaki yung Monte Maria, mawawala na ang pagod nyo. Magiging palit, excited. Andyan po, naantay po nila ako dyan. Pero ako, chill lang. Dahil ayokong mapagod ng gusto kasi babalik pa kami ang haba ng aahunin namin. Habang nagbibideo ko dyan, apakaganda ng tanawin dyan. Siyempre, ayan po sila, inaantay nila ako. Pagdating po sa bandaron, sabi ko dito na ako paparada para mag-stop over. Pag stop over ko, syempre, hindi naman papatalo si JT sa hakalan. Pumuha ko ng video dyan sa magandang lugar na yan. At after po magpahinga dyan, syempre, andyan na po yung bakbakan uli. At pagkatapos nyo mag-ahon, makikita nyo na po, palaki na ng palaki ang Monte Maria. Ibig sabihin yan, nalalapit na po talaga kayo, kakapirasong padyak na lang na nakakapagod, pero mawawala ang pagod mo kasi makikita mo ang Monte Maria, palapit ng palapit, palaki ng palaki. At nung narating po namin ang gate ng Monte Maria, syempre, nanibago ko. Nung nakita ko ang gwardiya, ang sabi sa akin, meron na pong entrance 5 pesos. Pero hindi naman kalakihan, kaya okay lang. Para sa nakabike, ewan ko lang pag naka-private vehicles. Kasi, ngayon lang ulit ako nakapag-ride dyan, pero nakabike. Dati, puro sasakyan ang pagpunta ko dyan, pero walang bayad. And after nyan, sabi ko sa mga kasama ko, uuna na akong pumanik. Pagkapanik ko sa Monte Maria, tuwan-tuwa na ako kahit na napakataas na ahon. Hindi ako napapagod kasi sabi ko, eto na. Finally, matatapos ko na. At syempre, hindi ako pumayag na hindi ko mabibidyohan ang sarili ko na pumapanik dyan. And after ng pagpanik namin dyan, finally, kakapiraso na. Maa-unlock na namin ang Monte Maria ride. At papalapit kami ng